Mga kabeng-beng, good morning po. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Long time no see. Meron ako isi-share sa inyo na sana kapulutan nyo to ng aral, maging leksyon sa lahat po ng shooter, sa lahat po ng audience, at maging sa mga range officer na po o kaya sa mga match officer. Lalo na dito, ang matawagan ng pansin dito mga kababayan, yung mga shooter at mga audience. Okay? Meron time kasi na yung mga shooter, hindi naman naglalaro, audience lang. At may mga nagiging audience din tayo na mga shooter na hindi naman talaga shooter kundi manonood lang. Etong pangyayaring ito, mga kabeng-beng, ay isang pangyayari sa isang sanction match na isinagawa. Mabuti panoorin muna natin yung video bago natin bigyan ng reaksyon. Mga kababayan, ito po yung video . Napanood nyo po yung video mga kababayan. Ang shooter po dito ay si Boss Mike. Okay? Yung ating isang kasama na nagbakasyon lang naman. Matagal na pong shooter ito mga kababayan. Kasama po namin sa gun club. Dito sa pagkakataong ito mga kababayan, kung nakita nyo sa video, kailangan po kasing maipakita natin yung kung paano niya hinawakan yung baril bago siya tumakbo uprange, pabalik. Kasi meron pa siyang pupuntahan sa kabila na mga target at dapat niyang ma-engage yun, mga kababayan. Noong tumakbo siya, pabalik, mga kababayan, hinawakan niya ng ganito. Check muna natin . Clear tayo. No magazine. Hinawakan niya, ang hawak niya sa baril pa ganito. Okay? Diyan ang downrange, dito ang uprange. Kaya nung tumakbo siya, ganito ang hawak niya. So walang problema po yan. Yung muzzle ng baril naka-downrange. Kahit nakaharap siya doon sa uprange na tumatakbo, pero yung baril, muzzle ng baril, nasa downrange pa rin. Wala pong violation po yan mga kababayan, mga kabeng-beng . Walang violation po yan. Bakit nag-react yung audience sa likod o yung shooter sa likod, kung sino man po yun? Hindi ko po kasi alam kung sino po yung nag-react sa likod. Hindi na po yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan na lang natin, pwede ka bang mag-react ng ganon? Hindi pwede yung ganon, mga kababayan o mga kabeng-beng. Kung tayo po ay nanonood, shooter ka man o hindi, bakit ka magre-react? Wala ngang call yung RO . Hindi nag-call yung RO kasi walang violation. Good yung ginawa. Walang nilabag na violation ang shooter. Galing Okay? Akala siguro, ito naman, para doon sa nag-react sa likod, hindi natin inaano. Akala niya siguro, nung tumakbo, pabalik, akala niya siguro, palibasa nakaharap ng takbo na talagang harap Yung takbo Akala niya siguro, yung muzzle ng baril na hawak niya nakatutok sa uprange. Kaya siya sumigaw. Yun ang mali doon. Kaya tayo, lesson learned po ito mga kaibigan, mga kabeng-beng, at lalo na doon sa mga audience na nanonood. Ang range officer o match officer, pag may nakita po na violation yan, lalo na pagka ang muscle
ng baril ay tututok uprange na kung saan ay nandoon yung mga audience. Magkokol po yan mga kabengbeng, mga kaibigan. Kokulang ka. I-stopping ka kagad ng range officer o kaya match officer. Kasi nga po, yung muscle mo nasa unsafe direction na. Okay? Antakin mo, nandyan yung mga tao, ang daming nanonood dyan, tapos nakatutok dyan yung muscle ng baril mo. Hindi, kukulang ka. Kaya yung mga shooter, mga audience, mga kabengbeng, mga kaibigan, pagka may mga ganun, huwag tayong sisigaw. Kasi mai-intimidate yung shooter. Maging yung match officer o kaya range officer, maguguluhan din, malilito, bakit may sumisigaw sa likod. Malaki po kasing abala yon doon sa shooter. Okay, pag na-intimidate kasi ang shooter, maaaring malimutan niya yung kanyang mga plinano, yung mga game plan na dapat niyang gawin. Hindi totoo yan. Kaya dito, mga kababayan, mga kabengbeng, entitled yung shooter na mag-reshoot. Bakit? Kasi wala namang call yung RO eh. Ang nag-react naman audience, yung nasa likod na nanonood, na wala namang violation. Kaya tumigil yung shooter. Tumigil yung shooter. Hindi naman pinatigil ng RO o kaya MO yung shooter. Hindi siya in-stop kasi alam niya po na walang violation. Tumigil na lang yung shooter kasi na-intimidate siya. At dahil doon, kapag kasi intimidation, mayroon pong ground yan ng reshoot, mga kababayan. Ito, reshoot talaga. Reshoot talaga ang mangyayari dyan. So, ang final decision dyan, reshoot. At yung audience o shooter na nanonood, kung ako po ang, hindi naman natin sinasabing ganun ang dapat na mangyari. Pero, warning kung shooter yung nagsumigaw na audience, kung siya po ay naglalaro that time sa sanction na yon, dapat makatanggap siya ng warning. Wawarningan siya ng match officer o kaya range officer. Yung iba nga ano nga po kayo sa mga match officer o range officer na nanonood po sa amin? Pwede bang bigyan ng penalty yung shooter kung siya po ay naglalaro that time sa match na yon? Kung siya po ay nakaregister bilang shooter, pwede ba siyang bigyan ng penalty doon sa ginawa niyang intimidation sa pangyayaring ito? Paki-comment nyo nga po sa baba mga idol, mga sir, mga kasama po nating MO at saka mga range officer. So yun lang mga kababayan, sana ito maging lesson ito sa atin na huwag tayong magre-react kung wala namang violation na nagawa yung shooter. Manood lang tayo. Hayaan natin paubaya natin sa mga match officer o range officer yung kanilang gampanin para mapanatili ang safety. Ang first priority po kasi namin bilang range officer o match officer, mga kababayan, mga kabengbing, mga audience, ang priority po namin sa laro talaga, safety. Safety first. Yun talaga ang pinaka-top priority po namin. Pagdating po sa mga sanction, baril po kasi yan, mga kaibigan, mga kabengbing. So yun lang, na-share ko lang po ito sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang video, paki-like naman. Mag-comment naman po kayo. At mag-share, follow nyo na rin po yung ating Just Vlog. Pakisundan nyo na rin ako sa aking YouTube channel. Marami po kayong mapapanood doon na magpapasakit ng inyong mga kalooban at gugulo sa inyong mga buhay-buhay. Yun lang mga kabengbeng, maraming salamat. Babush!